Tinuruan siya ng kanyang nanay na magtanim ng gulay at ibenta rin ito at the same time pag ito'y malaki na. At ang sideline pa niya, ayun, nag-shoe shine boy at pag wala na nagpapashine ng sapatos, nagtitinda ng dyaryo. Totoo nga ang kasabihan na pag may tiyaga, may nilaga. Mula noon hanggang ngayon, ang kanyang buhay, umikot lamang sa pagiging tindero to big-time negosyo. Resulta ng sipag at tiyaga ng isang negosyanteng tubong Baguio. Siya si Boots Legarda. Sa murang edad, tinuruan na siya ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina kung paano kumita ng pera. Tulungan mo kami sa pagtitinda ng tatay mo, ha? Hindi ka ba nagalit sa nanay mo when you were young that you're supposed to be playing? Dapat naglalaro ka lang, pinagtatanim ka niya, pinagbebenta ng mga gulay. Hindi ka nagalit sa kanya? Noong bata, mas gusto namin yung maglaro. Yes. Kasi mo lang, di control kasi. So, para sa akin ngayon, na-realize ko na maganda pala tinuro nila sa amin. That's right. But during that time, syempre, mas Okay. gusto namin maglaro sana. Anak! Pasok na! Ang kahirapan nga raw ang nagtulak sa kanya upang tulungan ang naghihikahos nilang buhay. Ano yung tinuro sa'yo ng nanay mo nung habang nagtatanim kayo sa probinsya sa Sagada? Ang mother ko kasi is ano yan, I considered my mom one of the best, my best mom. Kasi siya yung nagturo sa amin kung paano mabuhay. Okay. Isda! Isda! Kuya isda. During the younger days, siya yung nagturo sa amin kung paano magtanim para may May kitain? Oh. May kikitain. So, every Saturdays, ginagawa niya, pag may mga tinanim kami, dinadala namin yun sa market para ibenta. Para meron kami ng gamit. Ayon sa kanya, maaga siyang minulat ng kanyang ina sa pagtatrabaho upang sa gayon ay hindi siya umasa o humingi ng tulong sa iba. Kaya naman minsan, nag-shoe shine boy din siya para magkaroon ng dagdag kita. Yung kinikita mo, saan napupunta? Binibili ng mga gamit during that time kasi mga bata pa nun, smus kami. Binibili ng mga gamit, more on personal More impersonal. personal needs lang. Bakit napunta sa dyaryo? Bakit naman napunta ka sa pagtitinda ng dyaryo? Nung nag-shine kasi kami ng shoes, pag Okay. kami naman wala ng shoes, another Dyaryo naman. So, para naman tuloy-tuloy ang kita. Parang tuloy-tuloy ang kita. So, it is your mother who taught you how to be a businessman at a younger age. Ganon yung concept. At nung binata ito, sumali rin sa iba't ibang male pageant. At ito ang naging daan para mabuksan ang mundo ng showbiz sa kanya. Pero, hindi yata laan ng showbiz para kay Boots. Kaya napunta siya sa ibang larangan. Umate ng mga seminar sa iba't ibang multi-marketing business at nakita niyang potensyal ng gantong negosyo. Kaya ang ginawa niya, pinasok niya ito at nagsipag at unti-unti niya nakamit ang bigatin niyang buhay. Now that you are victorious already globally, how does it feel? Kung titignan mo yung pinanggalingan mo. May satisfaction. The problem is, hindi enough yung satisfaction kung hindi mo siya transfer ito sa ibang tao. Si-share. I-share sa Okay. ibang tao. Why on people and people? People on people, Kasi yung lineages nyo ng business nyo, you have to need a lot of people to help you become big in business, right? naging passion siya at saka bago naman punta sa people and people, I was once before na tao din talaga ako. Para sa kanya, lagi niya niisip na malaki ang maitutulong nito sa mga kababayan natin na nangangarap ng magandang buhay para sa kanilang pamilya. How does it feel? Feel great kasi na-experience ko yan noon eh. Okay. Yung time na wala din ako tapos nagkaroon ako. Iba yung pakiramdam mong meron sa wala Sarili. Oo. Yeah, true. Kasi hindi mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Yeah. Gusto mong tumulong, makatulong pag wala ka. Okay. Gusto mong puntahan yung lugar na gusto mong puntahan, hindi mo magagawa. Correct. According ngayon, nagagawa na namin yun. Sa tulong ng kanyang butihing asawa, nabantayan ang kalidad ng kanilang produkto. How often you see your mom? Almost every holidays, Every holiday. What do you tell her? say thank you. Pag nakikita mo siya, ano sasabi mo sa kanya? Number one is pag nakikita ko mother ko, kasi ang father ko, comparing to my mother, pag nakita ko mother ko, yakap agad yan. Buti na uwi ka. Ano sasabi mo sa kanya? I used to say thank you and I say,
How often? Most of the time nandun ako. Tell your mom. Ma, thank you for the teachings, thank you for the information sa bigyan mo sa akin. Alam ko na magagamit ko ito para sa buong buhay ko at may tuturo ko din sa mga taong gustong umandali ng buhay.